Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay maghatid ng panalangin, pasasalamat, our thanksgiving offering sa ating Panginoon. Think of at least 5 things na ating natanggap na blessings nito pong nakaraang linggo. The past 7 days, galing sa Panginoon. Whether yan ay material things or mga spiritual na bagay or emotional na bagay. Ano mang 5 bagay na natanggap natin na kabutihan sa Panginoon, dalhin natin sa isang panalangin ng pasasalamat sa ating Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Mayaman kayo sa kabutihan at hindi kayo, Panginoon, kailanman magkukulang ng pwedeng ipagkaloob po sa amin. At sagana naman po ang natatanggap po namin. Ilan lamang iyan, O Diyos, sa amin pong inalala po sa ngayon. And every day, we have a lot to thank about, to thank for. Salamat po, O Diyos, sa biyaya ng kalakasan, kalayaan, ng isang magandang panahon. At biyaya rin ng mga nakasama namin, lalo ang kasama namin ng aming mahal sa buhay, o kapamilya, o kaibigan, o kung wala man kaming kasama ngayon, kasama namin ang aming kapatiran ngayon. At higit sa lahat, kasama namin ang inyo po, Panginoon, dakilang presensya. At dahil kasama namin kay Panginoon, punuin niyo po ang puso namin ng kapayapaan, ng kasiglahan, ng kagalakan na nagmumula sa inyong banal na Espiritu at patuloy na buksan ang aming isip at puso at matanggap namin, Panginoon, kung ano yung magpapatibay, kung ano yung magpapainam sa amin pong buhay. Salamat po, O Diyos, sa inyong patuloy na pagkilos even as we continue to offer our praise unto you. Kayo po ang patuloy na maitanghal lamang sa aming kalagitnaan at kayo lamang, ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kung makakaharap po natin ang mga taong nauna nang graduate sa Panginoon, yung mga pumanaw na po, kung makakausap po natin sila ng harapan, and I know a lot, or not a lot, recently I know some na kilala namin, malapit sa amin. Kung sila ay makakausap po natin, palagay nyo, meron silang magandang mensahe na ipapaalala o ituturo sa atin kung makakausap natin. I'm sure meron silang napakagandang mensahe. And I'd like to believe 3 of those beautiful messages na ipapaalala o ibibigay sa atin. Number 1 is, talaga may Diyos. Buhay ang Diyos at napakainong Diyos. Nakita nila. Pangalawa, I'll say 4, no? Pangalawa ay magmahal talaga. Very important ang love. Sasabihin niya, tay, nay, kuya, ate, bunso, brother, friend. Talagang grow in love. Kaya tama si Jesus, love God above all, love yourself, and then love others, no? So love God, self-love, and then love others. Pangatlo na sasabihin nila, I believe, ay enjoy life. Nagsilang ang buhay. Gusto ng Diyos, ma-enjoy natin ang life. Kaya sabi ni Jesus, I have come to give you life, life to the fullest. That's Genesis chapter 1. Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, it's a gift. Kasi sabi niya, be the master, be the ruler of the creation. This is the planet. You can eat anything. Every fruit, every seed-bearing plant, every seed-bearing trees, lahat ng bunga nila, pwede niyong kainin. Nakaposisyon ng Diyos talagang i-bless tayo simula pa. Sa totoo nga, kung titingnan natin, hindi naman talaga tayo pinoposisyon ng Diyos noong unang panahon na serve, 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 serve. Pinosisyon tayo ng Diyos para enjoy yung life. Kaya nga si Jesus nang dumating dito, sabi niya, I did not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Because think about it. May kailangan ba ang Diyos sa atin? Magkukulang ba siya pagka hindi tayo naglingkod sa Kanya? No, nanggaling tayo sa Kanya eh. Wala siyang kailangan. Agree po ba kayo doon? Sa totoo lang, Genesis chapter 1 pa lang, ang gusto ng Diyos sa atin, ma-bless, ma-enjoy ang life. Kaya when things happen, nagkaroon ng mga twists and turns, etc., sa binabalik ni Jesus. I did not come to be served. Hindi ako naparito para paglingkuran ninyo. Narito ako para maglingkod sa inyo at ibigay ang aking buhay upang kayo iligtas. At kaya naman tayo nagmi-minister, actually we serve one another. We serve our family, we serve our parents, we serve our children, we serve one another.
At natutuwa ang Diyos na makita yon. At pag ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, natutuwa siya. Kasi yun ang kanyang design. So enjoy life. And I believe, isa sa mahalagang messages na sasabihin sa atin, because our spirit ay naka-house, naninirahan, nasa isang bahay na ang tawag ay body, ang sasabihin nila, health is wealth. Napakahalaga para ma-enjoy mo talaga ang buhay, para ikay makapag-minister ng maayos, magawa mo yung mga gusto mo, able ka, health is wealth. Yun ang sasabihin niya sa atin. Tatay, nanay, kapatid, friend, mahalaga ang physical na kalusugan. And I think it's well embodied nung sinabi naalala nyo ng ating joint worship dyan sa Laguna Northwestern College, I think doon nabanggit ni Pastor Gami, alam natin siya ay nagkaroon ng karamdaman, sabi niya, mga kapatid, talagang health is wealth. No? Hindi na natin kailangan may dumating pang mga nauna na, meron tayong mga kapatid na nagkaroon ng karamdaman na sinasabi nila na talagang health is wealth. Eh di ba yung age-old na saying na sasabi, prevention is better than cure, right? So meaning, mas magandang mag-pray na, Lord, ilayo niyo po sa anumang karamdaman kaysa ipag-pray na sana po gumaling ang karamdaman. Although syempre, nakaposisyon tayo para mag-pray sa may karamdaman, pero better na sana hindi na magkaroon ng karamdaman. O kung magkakaroon 10 karamdaman, may possibility, sana isa na lang. Kung pwede nga, wala na sana. Di ba mas maganda ganon? Prevention is better than cure. We can minister more, we can worship better, we can evangelize better kapag hindi tayo merong TB, no offense meant, wala tayong TB, hindi tayo hirap na, meron tayong sakit o meron tayong mga, marami tayong limitations, naka-confine tayo sa isang kama sa hospital, limited na yung ating ministrations, limited pwede magawa. We can do more kapag okay ang ating physical body, right? I'm sure yun ang gagawin nilang message. Health is wealth. In our journey sa best version of the church, alam natin na hindi lang kaluluwa ang mahalaga. Hindi lang yung mga hinihimay-himay natin yung mga verses na ating kinakain. Di ba? Remember, man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Hindi lang sa hinihimay natin yung verses para ating kainin spiritually, kundi hinihimay-himay din natin yung mga pumapasok sa atin physically. Right? Because we are body and soul. Tayo isang complete being, dapat holistic. Moving forward sa best version ng church, hindi lang dapat ang spiritual body ang okay, dapat pati ang physical body okay. Tama po ba yun? Let's be in here together and let's see anong mga pwede natin gawin practically para magkatulungan tayo. So yung best version ng church ay marami sa atin o kung pwede 100% sa atin ay talagang very vibrant pati ang ating mga physical na kalusugan. Kung pwede pang i-reverse yung nandyan na, di pag-pray natin ma-reverse. O kung ano yung meron tayo na ngayon dyan, hindi na madadagdagan pa. At yung mga younger generation natin, mga anak natin, apo, pamangkin, ma-i-prepare sila, for better physical health, even as better spiritual health. Pag-usapan po natin ang paksang overcoming diseases through balanced spiritual health and physical health. Sino agree na mahalaga ang balance sa buhay? Yes, mahalaga ang balance sa buhay. Without balance, syempre, imbalance. Dati nung bata ako, pasaway kami ng bata eh. Parang, sino kagaya ko pasaway ng bata? Di ba, bata, pasaway tayo. Alam niyo ba dati, naiisip ko nga, sabi ko, grabe, buti na lang. Walang umagos na tubig. Merong isang napakahabang tunnel na mga kasyang-kasya lang kaming sumuot na dinadaanan ng tubig. Na ang haba niya siguro mula dito po sa church hanggang po dun sa may munisipyo. Ang haba po ng tunnel. Merong nagkaayaan at sumuot doon sa tunnel na yon. Suot naman kami. Kung may umagos na tubig doon galing sa may pond, patay kami tsak. Sabi ko, grabe. Kung magkakaanak kaya ako ng ganong pasaway, baka mamaya balitaan ko patay na lang, no? Tapos tumutuloy kami sa para magnakaw ng tilapia doon sa kabilang plaisdaan. May tinatilawin kaming pader na ganyang kanipis. Lalakad kami diyan, nipis-nipis, no? Ganyan, ay kinakabahan, no? Pagka nahulog, talagang may mangyayaring disaster. So minamaintain namin yung balance. Kasi pa nag-imbalance, babagsak kami doon. And then, tsak, pilay-pilay. Same sa atin pong buhay. Napakahalaga ng balance.
Sabihin nga ba natin, balance. I-balance natin ang spiritual health sa physical health. Gusto ng Diyos yan so that we can enjoy life to the fullest. 3 John chapter 1 verse 2. Basahin nga po natin. So beloved, dalangin ko, in every way, sa lahat ng paraan, ay magtagumpay ka, sumagana ka. Ganda ng prayer, di ba? Sana din ang prayer natin sa bawat. This is my prayer for every one of us na bawat sa atin. In every way, tayo ay maging matagumpay at maging masagana. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, yung ba ang prayer nyo sa katabi nyo? That in every way, you may succeed and prosper. Sana ganun ang prayer natin sa bawat isa, no? Brother, sister, ang prayer ko sa'yo, in every way, literally every way, that you may succeed and that you may prosper. Sige nga, pasaganahin natin yung energy na yan dito po sa room na ito. Think of our brothers and sisters, lahat. Wala kang itatangi, no favoritism. Sabi mo, Lord, ang desire ko po sa mga kapatid na ito, in every way, magiging successful at magiging prosperous. Gaya ng prayer ni John. And receive natin yung desire ng mga kapatiran. Thank you, I receive that. I will prosper in every way. I will succeed in every way. In Jesus' name. Kung ano yung possible. Siyempre, ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay, so, beloved, I pray. Dalangin ko na sa lahat ng paraan, in every way, you may succeed and prosper and be in good health physically. Na maging okay ka physically. Just as I know, your soul prospers spiritually. So, di ba, sabay? Okay ka physically, okay ka spiritually. A healthy physical body is also an act of worship. Sino po rito nakakaalam na hindi lang yung pagkanta, yung mga ministry, iba't ibang paglilingkod through ministrations, ang act of worship. Na act of worship din ang ating physical body. Kapag ito po ay nasa maayos na kalagayan, isang paraan ng pag-worship, Lord, inaayos ko po itong body ko kasi worship ko po ito sa inyo. Romans chapter 12 verse 1. I appeal to you therefore, napunta yung I sa taas ng ESV, no? I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Noong una kasing panahon, ino-offer, alam na alam ni Paul na nagsusulat ng Romans, ino-offer yung hayop parang sacrifice, worship sa sino mang Diyos, no? So sabi niya, hindi nyo kailangang patayin kayo. Kayo yung buhay na sacrifice sa totoong Diyos. Holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So ano po yung spiritual worship? Yung bodies natin, yung katawan natin, ay ating gawing acceptable sa Panginoon. Acceptable ba sa Diyos yung ganitong body? Puyat ng puyat isang kabataan, 5 araw, walang tigil, na natutulog lang na 1 hour kasi ang sarap ng computer games, ganyan. I know the feeling, dumaan din ako minsan pero mga 2 araw, 3 araw lang. Pero yung mga 5 araw, tapos namamayat na, tapos parang hindi na nakakahinga na maayos. Sabi ng Lord, wow, tuwa ako sa anak, nag-glorify ako. Ganda ng worship mo sa akin, anak. Of course not. Hindi natutuwa ang Diyos na yung body na yon ay nadadamage dahan-dahan dahil sa kakulangan ng sleep at maling mga schedule. Same din sa mga pagkain. Eating and drinking are also acts of worship when they glorify God. Kumakain tayo, worship din yun eh. Umiinom tayo, worship din sa Lord yun. Kung okay yung ating pagkain, ang okay yung ating pag-inom. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do all things for the glory of God. Kumakain ka man, umiinom ka man, o ano bang ginagawa mo? Dapat lahat nakipagbigay ng honor ng luwalhati sa Diyos. Palagay niyo po kapag
umiinom kayo ng isang bagay na, sabi po minsan ni Pastor Ed, maraming pagkain, masarap lang dito habang nasa loob ng bibig. Maraming inumin, masarap lang habang sa bibig. Pero pag lumampas na sa lalamunan, lason na. May alam kayo mga ganon? Maraming ganon, di ba? Ang sarap lang niya habang nasa bibig. Pero pag lampas ng lalamunan, wala namang panlasa yung lalamunan and then all the way sa bituka, lason na. So be careful sa ating mga kinakain ni inom. Do you think nag-glorify ang Lord kapag lason ang dinadala natin sa ating katawan? Of course not. So dapat, nagdadagdag din tayo ng effort kung paanong pag tayo ay magpe-praise and worship, nag-e-effort tayo. Tama ba na dapat may effort din tayo para alamin na hindi lason ang dumarating sa ating katawan? Dapat effort because sa worship meron talagang effort. Now, sa atin pong mga kinakain at iniinom, pwede nating sabihin, Lord, pagka po ba tinuloy ko ang pagkain itong taba na ito na lumalaylay-laylay, kapal, ang dami, tapos nagmamantika, wow, sarap, tapos merong patis, tapos meron pang bagoong, tapos madami pang maalat, natutuwa po ba kayo? Pagka po ba kinain ko itong ice cream, sorbetes ngayon, ice cream, itong ginatan, itong, ano pa ba matamis? Leche flan, cake, and lahat na, pag samasamahin mo na, no? Nandun na. Tapos may candy pa, may chocolate. Pag kinain ko ba ito lahat ngayon, Lord, matutuwa po ba kayo? Kung kayo ang Lord, saan sagot niyo? Hindi, di ba? Kasi mag-spike ang sugar. Pag kinain ko ba itong chippy, itong piatos, tapos itong bagoong, tapos itong, etc. lahat ng maalat, Lord, matutuwa po ba kayo? Ang sagot ng Lord? Of course not. Kasi mag-spike naman ang iyong salt. So, maganda, tinatanong po natin. Nakakalungkot lang po merong season sa buhay ng ating ilang mga kababayan. At naranasan namin itong season na ito, mga kapatid, ng mga bata kami. Kumakain hindi para mabusog. Hindi para lumusog. Kumakain lang para mabusog. Di ba? May kilala po ba kayong ganon? Kumakain lang, hindi para lumusog, kumakain lang para mabusog. I remember during those times, kanin, no? Tapos bubuhusan ko ng mantika. Tapos lalagyan ko ng asin, no? Tapos kakainin na yon, no? O, hindi na kailangan, libre na sa apoy, hindi na isasangag, no? Diretso na sa doon na isasangag sa tiyan, no? O kaya lalagyan ng mantika, tapos lalagyan ng toyo. O kaya patis. Do you think kumakain kami para lumusog o para mabusog lang? Para mabusog lang. Minsan naman, gagawin ng nanay ko, bibili ng isang noodles. Tapos, ang dami namin magkakapatid, siyam kami, no? Tapos, lalagyan ng maraming tubig, no? Ayan, marami na ng sabaw, no? Tapos, ganyan-ganyan na. Kaya, hindi ko rin masisi sarili ko dati pagka nagkaroon ng piniritong galunggong na maliliit lang. Kasi siyempre, mula sa palengke, maliliit. Tipid, no? Kukuha na ako ng dalawa, nilalagay ko na sa ilalim ng kanin, no? Kasi, wow, jackpot to. Meron kaming pagkain na masarap-sarap. Nalala ko kwento ni Rose daw, nilalagay niya kape. Yan, kape. Anong tipo. Kaya dati ang kape na alam namin sa bahay, hindi yung kape, mga Nescafe, yung bigas, maglalagay ang nanay ko ng mga kaunting ganyan, tapos hahayaan lang naman sa kaldero, no? Hanggang mag-brown na siya. Ang bango, saka lalagyan nyo ng tubig, kulay kape. Ang tawag doon, binusa. No? Baka gusto niyo mag-business ng binusa dito, ewan ko lang kung mayroong mga client na bibili. May mga tao kumakain para maging busog, hindi para maging malusog. At kung tayo able, mga kapatid, may kakilala tayong ganun, baka pwede natin tulungan. Now, kung tayo ay nasa season na ganun, kapatid, remember this, it's just a season in life. Seasons change. Pag tayo, ginawa natin the best, nagko-connect tayo sa Lord, willing tayong matuto, willing tayong mag-learn, mag-grow, and then okay tayong makipagkapwa, and then responsible tayo sa pag-aaral, sa trabaho, o kaya tayo na yung magulang, ginaguide natin yung ating mga anak, o kaya saka, open tayo sa mga possibilities. I'm sure yung season na yan, magpapalit very soon. Amen? Magpapalit very soon. Hindi na kayo kakain para mabusog, kakain talaga kayo para malusog. At kung sino man na nasa season na yan, right now, kayo man o iba, sana naman, pagka merong noodles, nilagyan na maraming sabaw, mamitas, mangingin na kayo ng malunggay, samahan na natin dahon ng malunggay, talbos ng kamote, para naman merong sustansya, pambawi. Well, we know yung noodles, dinidiscourage kasi may mga, yung iba dyan, may mga wax, no? Saan napupunta yung mga wax? So at least,
makaka-flush out yung fiber na yun doon sa mga wax na yun. Pakinabang pa yung vitamin A at other mga nutrients. O kaya yung bayabas ng kapitbahay, aratiles, makahingi para may vitamin C at iba pa. But this season will pass. Kapag tayo po ay mananatili na gagawin yung ano po yung nais kalooban ng Panginoon. I remember nung pong pandemic, nagkaroon po ako ng sakit. Ang sakit po dito sa tagiliran ko, tapos all over na ganyan. At hindi ako makanihirapan akong humakbang. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sakit. And then parang nahihirapan ako huminga. Bawal naman kasi pandemic, COVID, ang daming namamatay that time. Hindi basta-basta makapagpa-check up sa doktor. Tinawagan ko si Doc Eric. Yung mga familiar kay Doc Eric Francisco, Dove awardee siya ng Broadcaster of the Philippines. Nung siya nasa DCS, nagbibigay siya ng mga health tips. At sa day-by-day main siya rin doctor ni Pastor Ed. At since nakasama ko sa medical mission before sa Malolos, so we somehow got connected. Sabi ko, tinawagan ko si Doc Eric. Doc, pwede ba akong magpunta sa inyo? Magpapa-check up lang. O kaya pwede ba ng video conference na lang tayo? Papa-consult na ako. Nahihirapan ako dito. Sakit-sakit ka ako dito. Hindi ako makahakbang na maayos. Tapos sabi niya, hindi ako nagbi-video conference, Pastor Tony. Saka ngayon, loaded na yung appointment, puno na. Pero dahil malakas ka sa akin, sige, mag-video conference ako para sa'yo. A blessing, no? So, tawag, ganyan. Okay. Sige, open mo yung video mo, Pastor Tony. Na-open ko yung video. Tayo ka, tayo. Tapos di ko makalimutan, sabi niya, Pastor Tony, relax lang, relax. Pastor, kalma lang, kalma. So, narasense niya, stress ako, stress. Relax lang, Pastor Tony, relax, okay. Sige, kapain mo dito, sumasakit ba? Tapos meron siya mga pinagpagawa. Long story short, sabi niya, okay, ganito mo, Pastor Tony. Bawas ka sa maaalat. Alam ko naman yun eh. Dati na yun, alam ko eh. Bawas pa ako sa maaalat. Oo nga, no? Parang may maalat ulit. Bawas ka sa mga mamantika. Sabi ganon. Bawas ka sa matatatamis. Okay? Tapos relax mo lang iyong mind. Parang, sinasabihan mo ako, Doc, ng mga bagay na alam ko na. Yung nga, iisip ko, alam ko na yan eh. Pero you know, it's good to hear, again, sa isang situation na yan, to be reminded. Tapos tinanong niya, ano yung mga diet na kinakain mo? Usually kinakain mo, umaga, tanghali, gabi. Nabanggit ko sa kanya Yakult. Yakult, Doc, para sa probiotic. Stop Yakult. Ha? Bakit, Doc? 40 years na ako nag-Yakult. Dapat may award na ako sa Yakult. 15 years old pa lang nag-Yakult na ako. Probiotic ko yun, Doc. Yung sugar niya kasi, mataas ang sugar content. Ang gawin mo na lang, Pastor Tony, kimchi, saka may iba siyang sinabi sa akin, you can get good probiotics doon sa iba. Tapos suha, tapos maggulay ka, ganyan-ganyan. So ginawa ko ng punta ako sa Landmark, bili ko ng gulay, tapos prutas. Parang total change ng diet ng 3 days. Parang 2 days pa lang nawala na yung sakit ko, hindi na bumalik. Yeah, it works Mukhang nag-work. No, hindi ko alam kung ano talagang sakit ko dahil hindi naman niya ako na-check up. Pero nawala yung aking nararamdaman. Now, the thing here is, marami sa ating sakit, sino nag-agree? Hindi lahat pero marami sa ating sakit, ang nagdulot ay pagkain. Say amen. Right? Yung iba galing sa isip, sa damdamin. Mamaya, didiscuss natin. Pero karamihan din galing sa kinakain. Kaya kung halimbawa, sa family, tapos walang say yung mga anak at yung asawa, halimbawa si Mrs. o si Mr., ang siya nagde-decide sa pagkain at siya nagpapakain at nagkakasakit yung mga members ng family, parang halos lahat nagkakasakit. So, di ba parang sa ilang families natin, hindi ba yung tatay o nanay na nagde-decide sa pagkain, hindi ba siya nagiging dahilan para magkaroon ng pagkakasakit? So this is a challenge for mothers and fathers kung sino nagde-decide ng food. Well, syempre, iba minsan kumakain sa labas, ibang istorya yon. Pero yung kapag wala nang ibang source ng pagkain, yung family, lalo mga bata pa, at ikaw ang talaga nagde-decide. I remember, may isang bata na 8 years old, dahil nasa abroad, sa seaman yung ang tatay, yung nanay busy, ang pagkain niya, siguro delivery punta, puro mga fast food, fried chicken. Sandali lang, 8 years old lang, diabetic at may sakit sa puso. Sino nagde-decide noon? Hindi naman yung bata talaga kundi yung mother, yung father. So take this challenge as a divine challenge na make the right decisions. It's not easy, I know, it's not easy. Pero hayaan ba natin yung situation na manatili? If we can do something, a lot of times ang isang pagbabago ay hindi madali. We need to really take some effort. Because comfort zone na natin, yung dati nating buhay, whether mali, comfort zone pa rin yun. Whether tama, comfort zone pa rin yun. Di ba ang hirap gumiba ng comfort zone? Kasi comfort zone mo na yun kahit mali pa siya.
Pero kung gusto natin talaga ma-enjoy ang life to the fullest, kailangan natin siyempre ng mga crucial decisions na kailangan gawin. At yan ay patungo sa best version din ng church. We want people na nag-worship dito na, alam natin, very vibrant tayo physically, o at least hindi na madagdagan pa yung mga nabuo na, or kung pwede pang i-reverse yung physical condition, ma-reverse. Because the good news is, maraming physical condition by the grace of God na re-reverse. Basta tama lang yung ating physical diet, spiritual diet, and emotional diet, and mental diet na re-reverse. There's hope. At ang makakatulong pa, pero what happened after that? Napansin ko, nagba-backslide ako dun sa mamantika, nagba-backslide ako sa matamis, nagba-backslide sa Yakult. Ang hirap na hindi mag-backslide. You know why? Bakit hindi mahirap mag-backslide? O bakit ang dali-dali mag-backslide into the old taste buds, into the old, mga food na kinakain? I think ito, at ito ang gusto kong gawin natin, try natin i-build dahan-dahan. Wala talagang community. Wala talagang community. May power ang community. Tamang community. Gawin natin negative. Kapag ako halimbawa, addict sa alak o addict sa shabu or addict sa anumang bisyo, addict sa sugal o whatever ang addiction, pag addict ako at napapaligiran ako ng community na puro mga addict, ilan po ang mga tao ang malakas ang naturalesa na hindi maaapektuhan? Hindi po ganun karami. May ilan, kaya nila talaga na hindi maapektuhan. Ang lakas na naturalesa. Pero di ba usually, kapag ka puro bulok na kamatis, nilagay ka na isang kamatis na matino, hindi magtatagal, mabubulok na rin yung kamatis na yon. Mahalaga yung community na maayos para maging ayos ka rin. Kapag ang kasama na isang estudyante ay puro bulakbol, mahilig sa billiard, hindi umattend ng klase, hindi nagpupunta ng library, ang laki-laki ng chance na maapektuhan siya ng community na yon. But, baliktarin natin, kung ang community na sinasamahan ng estudyante na yun, mahilig magpunta ng library, mag-join ng mga contest para magre-research, and then tumataas ang grades, and then masaya sila pag mga awards nila, kita nila yung mga magulang ng bawat isa na masasaya, kung patuloy na mananatili sa community na yon, yung bata na yon, madali para sa kanya na i-maintain yung ganong attitude of excellence, right? Show me who your friends are and I will tell you who you are. Bad company corrupts good character, sabi sa Bible. So, ang mahalaga magkaroon ng community. Naalala ko yung mga nagzuzumba. Marami nagzuzumba sa bahay, no? Saya-saya, no? Zumba, no? Mga isang linggo, isang buwan, no? Ganyan. Pawis-pawis, kakwento niya, sarap. Pero after 1 month, kumusta ang Zumba mo? Minsan tinatamad na kasi akong gumising eh. Para ang hirap talaga ituloy-tuloy, no? Di ba ganun din sa gym? Pagka wala kang community? Nadadaanan po akong basketball court malapit sa amin, sa mall. Napansin ko, parang ilang years ko na nakikita, same faces nandun pa rin. Ano ang kaibahan nila nung nasa bahay lang? Meron silang community. Meron silang napupunta. Saka syempre, available sila. No? Usually yung 6 a.m. yun eh, yung Zumba na yun. Yung iba naman sa mall, sa gabi, nandito pa rin siya. Kasi may community. Last week, meron akong morning meeting sa Nuvali with 2 naturopathic doctors. Mga Seventh-day Adventist sila sa Badista. No? Sila yung mga masyadong particular sa Old Testament, sa Leviticus na bawal ang sugpo, bawal ang alimasag, bawal ang etc. No? Bawal ang baboy lahat. Pila kami sa Starbucks. Sabi ko ako na magbayad, doc. So, 2 doktor sila, mga announcer sa Palawan. Sabi ko, coffee ako. Kayo, doc? Chocolate na lang kami, pastor. Pastor, pakisabi, soya milk ang ilagay. Bago sa akin talaga yung pandinig na, soya milk? Pwede ba yun? Narinig ako doon sa may counter. Opo, pwede po, dagdag lang po ng 20 pesos. Sige, hindi na po ako kape. Chocolate na rin po ako, lagyan yung soya milk. Ano kaya lasa nun? Sabi ko ganon. Tapos pwede pala yun. Nagtanong ako, Doc, nakain ka naman ng anong karne kinakain niyo? Kumakain ba yung chicken, ng fish? Hindi pa ako nakain ng chicken, ng fish. Wala kang meat? Hindi pa ako makain ng meat. Bakit? Talagang pure vegan? Talaga? Si Jesus kumakain ng isda. Sabi niya, hindi daw. Ayoko nang paniwala sa sabi niya, hindi ako agree. Tapos, paano ko yung fish na sa laot ng Cebu, nangingisda? Wala naman doon mga contamination. Pwede po yun. Iwasan na lang yung manugo, ganyan-ganyan. Pero just the same, hindi pa ako nakain ng fish kasi wala naman masyadong laging available dito. Saka yung chicken daw. Lalo kung merong
Nakwento ko minsan isa nating kapatiran leader, yung hormone, no? May mga hormones yung mga ano. Pag may issue ka sa hormones, di lalo ka magkakaproblema, no? Kasi may hormones siya, nasa karne niya na. So hindi siya kumakain because of all those reasons. Doc, saan ka kumukuha ng protein mo? Kailangan niya ng muscles natin, ng ating body. Sa ano po? Soya protein, tofu, soya, ganun. Hala, may article ako nabasa, Doc, may share ko lang. Pero isa lang yan, hindi ko alam kung gaano katotoo. Kinompare daw yung buto ng tao na vegetable protein, tapos yung tao na meat protein. Parang mas mahina daw yung buto ng vegetable protein. Hindi totoo yun, Pastor. Makikita nyo, marami pong athletes, pag tinignan nyo po, kahit pagtandaan nila, okay sila, ang protein po nila, vegetable protein. Okay, magandang pag-aralan yan. Pero syempre, nireceive ko lang, magandang pag-aralan. So, hindi ka nakain. Nagkaroon ako isang meeting dito sa may Italianis dyan, so order kami ng pasta. Seventh-day Adventist din, another person. He made sure na yung kakainin niya, yun lang ayon sa kanilang paniniwala, yung Leviticus, no? Yung mga bawal-bawal. Sabi ko, bakit nila nasusustain to? Meron silang community. In fact, meron silang hospital, di ba dyan, ng Adventist, at meron silang mga titinda dyan ng mga hotdog, mga sausage, mga Frankfurt ba tawag doon? Mga flat na ganyan. Yung pala gulay. So niluto namin, tikman natin to. Tingnan to. Ba't ganito pare-pareho lasa? Iisa lang lasa. So parang hindi ka naman maengganyo, no? Na ituloy-tuloy. But the thing here is, tingin ko, hindi man sila talaga lahat 100% sumusunod o baka patago yung iba. Marami na itutuloy-tuloy. Ang gaganda ng katawan nila, ang ganda ng kutis nila. Kasi may community. Let me elaborate further. Halimbawa, tayo. Na-share ko to sa mga ministry heads last Sunday. Meron tayong men's ministry, handaan. Women's ministry, handaan. O kaya Christmas. O kaya may mga birthday o may mga occasion, ganyan, no? Tapos invited din ako, invited din kayo, halimbawa, no? O kaya karinderya. Punta kang karinderya. A lot of times, you feel hostage. You feel hostage kung ano ang available. Wala kang magawa. It's either magutom ka o kumain ka. May ganun situation, right? At daman-daman ko tayo one time, sabi ni Rose, bili ka na lang ng ulam, di ako nakapagluto. Dahil ako sa karinderya na madalas namin binibilan. Pagtingin ko, yung isa, naglalawa talaga yung mantika, adobong baboy. Isa naglalawa mantika, adobong manok. Isa naglalawa mantika, menudo. Tapos may isa pang ulam na hindi ko pero ang mantika, sabi ko, hindi ko talaga maatim na umorder ng kahit ano. Sabi ni Doc Eric, bawas mantika. Punta ako sa wala nang available na tindahan, Atoys. Tapos, tapsilog, mantika. Bangsilog, mantika. Longsilog, mantika. Chiksilog, mantika. Wala naman ako magagawa. Pagdating ko, gutom na yung misis ko, ala na, hostage ka na no? Kita mo, di ba? Halimbawa, chiksilog na lang, para mukhang chicken. Lagay sa mantika, talaga na sagana. Hango, lagay, pak. Tapos, kukuhanin na yung kanin na sinangag, lagay din sa mantika. Sabi ko, wag mo nang samahan yan, puro mantika na. Kanin na lang, wag mo na isama yan sinangag, kasi mantika na naman yan. Tapos, yun na lang, tapos uwi. Ang hirap pag walang community na pwedeng mag-encourage sa'yo para ituloy-tuloy mo yung mga nare-research mo sa Google, yung nalalaman mo sa Instagram, sa Facebook, na healthy living. Tama po ba kayo? Tama po ba yun? Agree kayo? Now, what if gawin po natin to towards the best version of the church? Pili tayo sa tatlong options. I propose options 1, 2, and 3. Option 1. Pag naghanda kayo, at in-invite nyo kami, invite nyo kami naghanda kayo, 10,000 pesos kunwari ang budget ninyo. Dati, tatakbo kayo sa subconscious program ng Philippines. As ang subconscious program ng handaan ng Philippines, di ba, kagad ang sabi mo? Maganda ka na dyan ng lumpiang Shanghai, handa ka na dyan ng pangminudo, handa ka na dyan ng pampansit, lahat. Kita mo, may mga mantika lahat, di ba? Sino sa inyo rito, yung ako naranasan ko yung maghiwa ng patatas. Tapos lagay ko yung mantika. Paglagay ko ng patatas, magic. Nawala yung mantika. Sinip-sip noong patatas. Right? Di ba parang mga French fries, di ba? Pero by the way, ang French fries pala, anti-cancer. O kahit ganun, anti-cancer yun. Antay-antay ka lang, magkaka-cancer ka. Sa French fries. Absorb niya talaga lahat. Sino sa inyo, halimbawa, meron kayong wrapper ng Shanghai, di ba? Wrapper. Paglagay mo doon sa kita mo yung mantika, biglang parang nawawala. Absorb na naman.
And then saka yan, pag samasamahin mo lahat yan, no wonder, ang daming nagkakasakit sa Pilipinas, issues sa puso, cholesterol, mga cholesterol-related sickness. Kasi di ba, dumidikit sa mga veins, napaprocess. And then pagdating ng Christmas, last Christmas season ng holiday, nag-send ako ng statistics. Tuwing holiday season, Christmas season, nag-i-increase ng 40% ang nagkakasakit ng related sa mga cholesterol, yung mga heart attack and then mga stroke. Ibig sabihin, kung 100,000 lang noong nakaraang buwan, pagdating daw ng December, 140,000 ang magkakasakit. Napansin niyo ba maraming nagkakasakit at namamatay pag panahon ng Christmas season? Kasi siyempre, ang daming handaan. Plus, yung stress ng Christmas party dito, Christmas party doon, Christmas party doon, handa. Lalo yung mga magulang, yung mga talagang, siyempre, mga nanay, hindi mapapayag na kung ano, ang daming kaabalahan yan. Stress, puyat, pagod, company sa bahay lahat, tas yung pagkain, ayun na. Perfect recipe for disaster. Sasabihin nila, pag bata ka, okay lang kang kumain ng kumain. Ako pa, agree po ako doon. Kahit ano kainin mo. Basta athletic ka. Parang si Benji Paras, ini-interview nila Jolina Magdangal. Benji, yung player dati ng Shell, Benji Paras, no? Sabi, basketball player po ito. Ano mga kinakain mo? Maingat ka ba sa pagkain? Wala akong ingat-ingat. Ano ingat-ingat? Kinakain ko lahat. Kasi takbo kami ng takbo-takbo, nauubos lahat yun. Nakukonsumo. Kung kagaya kang athletic, tingin ko tatama si Benji Paras. Nasusunog mo yun eh. Pero kung ikaw, lagi ka na sa computer, lagi ka nakaupo, ay, maniwala ka. Yung mga mantika dyan, di nasusunog. Dikit yan ng dikit. Sabi niya, hindi, bata pa naman ako, pastor. Yun ang mali pong pananaw. Bata ka pa naman, kaya lagi ka lang nakaupo. Hindi ka naman mag-exercise ka once a month. Nakikita niyo po yung kulay orange na yon. Yan, tanaw niyo po ba yung orange na yon? Yung daanan po yun ng kuryente. Hindi po nalalayo dyan yung size ng atin pong isang artery na dinadaanan ng dugo. Nagulat po ako, shook ako. Akala ko kasi ang daanan ng dugo, maliit lang. Nakita ko to nung si Ate Bless, nung buhay pa, Bless si Dumapat, pagpunta sa PGH, pinakita niya ganyang kahaba ng ugat, yun yung tinanggal. At pinalitan, ano pinalit, Ate Bless? Yung parang ganun nga na parang flexible. Ano yun, nakuha ba yun sa Wilcon Depot o sa hardware? No? Para ipalit? No? Parang ganun kasi, no? Parang tubo lang eh. Ang laki pala ng diameter niya. So sabi ko, paano nagbabara yon? Kasi hindi naman yan nagbara ng nakaraang buwan lang, buhat bata. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, dahil bata ka pa, kasi malaki yon, matagal yon mapuno. Pag sinabing 10% na lang dinadaanan ng dugo, kasi buhat bata ka pa, naipon na yung naipon. Alam mo yung tubo ng tubig, pag tinignan mo, biniyak mo, yung lumot doon, ang kapal na. Yung ibang kalawang. Same din. Pwede mo sabihin, bata ka pa naman, basta athletic ka, active ka. Pero kung ikaw ay sedentary lifestyle, kapatid, at mga magulang, magde-develop po yan, mabibuild up po yan. Now, I propose na option 1, handa niyo yung mga typical. Sige, lumpiang Shanghai, ano ba na nga sa handaan? Pare-pareho yan, nakikita ko eh. Menudo, ano pa, pansit, spaghetti, baked mac, whatever, no? Halimbawa, beef and mushroom. Yan. So alam mo, yung mantika. Maglagay ka, halimbawa, kung 10,000 ang budget mo, usually, gawin mong 7,000 na lang para doon, 3,000 para sa mga healthy alternative. O eto, inihaw na isda. Eto, roasted chicken. Eto, nilagang ganito. Etong ganyan tipo. Right? Yung less mantika and less salt. No? I-train natin yung taste buds na iba na mag-less salt. I-train natin yung taste buds na marami na maging less sugar. And then less na mga oil. At kung pwede nga sana, olive oil. No? Okay, so that's option 1. 70% and 30% ng budget. Option 2 is totally, yung budget mong 10,000, o ano man ang budget mo, is puro mga healthy food. O yan, meron tayong inihaw, meron tayong roasted, meron tayong nilaga, meron tayong sinigang, mga ganyan. Okay. Tapos meron dyan mga gulay, may salad, ganyan. Full ganon. Pero paano naman iba, lalo yung mga kabataan, dadali mo sa handaan, tapos walang gusto, may craving sa ganito. Di ba? May craving sa lechon. Option 3. Yan, may option 3. Ang option 3, meron kang 80% healthy food, then 20% kapi-kapirasong balat ng baboy na may karne, isang tusok lang ng chopstick, ng toothpick. Nakahilera lang yan. Sabihin mo, eto isa lang para matikman lang bawat ng lechon, okay? Para hindi naman kayo natatakam. Isa lang. Tapos yung leche plan, isang ganyan lang, no? May lagay yung papel na para sa puto, isa lang. Pero hindi kami diktador dito, hindi kami nag-i-impose, suggestion lang naman 'yon.
Kasi bawal mag-impose, no? Suggestion lang naman yon. And then kapag dahan-dahan, ganun lang naman yun, di ba? Ako nga, pag nakikita ko, bakit itong mga ito nag-uunahan sa may lechon? Talagang kaya, tapos nag-uunahan sa may balat, no? Nakita mo, yung lechon parang kalansay na, no? Wala na yung balat, no? Tapos, dati, deadma ko yun. Kaya lang dumating yung time, maapektuhan ka talaga eh. Naapektuhan ako one time, sabi ko, tumikim kaya ako ng balat. Bakit sila parang nag-usap sa balat? Para naman ako nahuhuli. So pumila ako, kumuha ako ng kaunti. Ganyan lang po, kaunti. Gusto ko lang marinig yung tunog na narinig ko sa kanila. Nung narinig ko na yun sa tenga ko, kinain ko lunok, okay na ako doon. Di ba yun naman hinahanap natin? Yung sensation na yun, yung feeling na yun, masatisfy mo. O at least hindi ka na-deprive. O kaya na mamili. Option 1, yung 10,000 mo, meron kang 3,000 na budget para sa healthy food. Or option 2, totally talaga mga healthy food. Or option 3, marang may compromise. Healthy food at meron kang para hindi naman na-deprive ang lasa. Para yung mga bata, hindi naman parang kawawang-kawawa kasi adjustment. At pag nagawa nyo yung kapatid, pumunta halimbawa kami sa bahay ninyo, ganun yung handa. Uy, maalala namin yung message. Okay. Towards the best version of the church, the physical side. Wow, sige. Di ba bababa sa conscience? Baka ma-encourage siya ngayon na pag naghanda siya, gagayahin ko rin yan. Right? Gagayahan ko rin yan. At maggagayahan. At hindi lang yon, meron kang binigay na recipe. Ang ganda na niluto mo, ang healthy, ang ganda ng pagka-prepare. Ay, ganitong recipe niyan, tuturo ko sa'yo. Pag nag-share-an tayo, now we're building a community. Right? Slowly. Nakakalungkot kasi yung ang dami nating mahuhusay na workers, Bible study leaders, Sunday school teachers, even pastors. Tapos umiigsi ang buhay. Hindi dahil sila ay masama, kundi dahil nagkaroon ng problem dun sa kanilang health. At isa sa mga reasons ay food. Carry ba yun towards the best version of the church? Try natin, no? Try. Sa bawat handaan natin, no? I know it's effort. Share din natin kung ano yung difficulty. Ay, medyo mahirap ito pagdating sa pera, mahirap ito sa ganitong preparation. Share. And then may improve natin yan eventually. Tingnan po natin. Try natin this year. Kaya ba natin this year? Try natin. 2024? No? Try natin 2024. Okay po ba tayo doon? Sino agree? Say amen. Oh, mahirap naman kasi usapan lang tayo dito tapos wala namang gagawin, di ba? So try natin. Okay? 2024. Other bodily activities like sleeping well, eating healthy, and exercising regularly are also acts of worship pag napaparangalan ng Diyos. 1 Corinthians 6:19-20, basahin po natin. Mantahimik lang sa ating naupuan. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang ano daw po? Maparangalan ng Diyos. Tingnan mo ng talagang malagkit na tingin ng katabi mo. Sabihin mo, gamitin mo ang katawan mo para maparangalan ng Diyos. 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way. Di ba? So may spiritual exercise tayo, nagde-devotion tayo, meditation, nag-worship. Mahalaga rin yung physical exercise, no? So congratulations sa mga nag-exercise. Kanina after the first service may lumapit sa akin, Pastor, gusto ko po yung point niyo sa community. Kasi meron kami mga gym bodies, no? Tapos nakita ko yung kanyang medyo chubby body. Sabi ko, mukhang natitrim ka na, nagiging proportion na yung body mo. Eh. Nakaka-encourage daw makita mo yung results dun sa mga kasama. Iba talaga pag may community. Kaysa mag-isa ka lang nagpupunta sa gym, no? Sa pagpogi ka, mahirap pumunta mag-isa sa gym. Tayo po pag Saturday, meron po tayo ang ating men, may mga women, may lang youth. Pag gusto sumama, meron po tayong walking dyan po sa Everest. You can join. And you can create activities like that, physical exercise. Pero kung kaya natin sa bahay, discipline tayo, calisthenics, stretching, go ahead. Part po ng worship. Amen? Part ng worship. A healthy mind and a healthy emotion bring health to the body. At dito po tayo magwawakas. Proverbs 17:22, spiritual naman po ito. A cheerful heart is good medicine. Oh, libre po yan ha. Hindi nyo bibilin po yan sa Mercury or sa South Star. Libreng medicine. Cheerful heart.
Pakita nyo nga po sa mukha nyo ngayon ano ang cheerful heart. Lumilitaw yan sa labi eh. Cheerful heart. Di ba? Lumilitaw yan, cheerful heart. A cheerful heart is a good medicine. So be cheerful. But ang opposite, a crushed spirit. Paano po ba yung crushed spirit? Crushed spirit. Ano ba yun? Yung parang kang pinagtalokbungan ng langit, yung parang bigat-bigat ng pakiramdam mo, dries up the bones. So may epekto sa buto natin ang isang negative spirit. But a positive heart is ano daw? Good medicine. Proven po yan ng science. Trust me, proven po yan ng science so many times. It's true. True yung positive heart, true po yung negative spirit, pareho po may epekto sila sa physical body. At alam nyo rin kung paano i-reverse. I-reverse nyo lang, magre-reverse po ang effect. Proven din po yan. Sa mga clinic po, sa mga counseling clinic, meron po may mga sakit na may kinalaman sa physical body, muscle man or bones. Marami na pong cases, hindi man lahat, maraming cases. When they arrange their spirit, when they arrange their emotions, meron po nare-reverse po ang health. Clinically proven po yan. Good words and wise words help for spiritual health and physical health. Proverbs 16:24, gracious words are honeycomb, sweet to the soul, and healing to the bones. Yung gracious words naman, di naman galing sa labas lang eh. Yung gracious words galing din sa'yo. Kung ano yung sinasabi mo, narinig siyempre ng iyong mga cells ng katawan. So sabihan mo ng mga gracious words, huwag mga negative. Minsan nga, mas maganda pa nagpe-pray ganito. Ilayo niyo po kami sa sakuna. Parang na-reinforce sa isip mo yung sakuna. Ba't di mo sabihin na lang na, Lord, salamat po sa ligtas na paglalakbay. Pag na-develop mo yung skill na yon, powerful po yon. Salit na, ilayo niyo po ako, Panginoon, sa cancer. Parang na-reinforce pa lalo yung cancer sa'yo. Sabihin mo na lang, Lord, salamat po sa isa pong maayos po na kalusugan. Yung words, gracious words are honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. And finally, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Pakinggan mo yung sinasabi ko. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Huwag mo itapon. Huwag mong kaligtaan. Ipunin mo sa iyong puso. For they are, sabay-sabay po, they are life to those who find them and health to one's whole body. In conclusion, mga kapatid, sa ating spiritual aspect, science na nilikha ng Diyos has proven, itong billions of cells ng ating body, nagre-react sa ating emotions. Yung billions of cells ng ating muscles, billions of cells ng ating bones, billions of cells ng ating blood, nagre-react sa emotions and mga thoughts sa ating pong body. Very much nagre-react. Kapag ka meron kang predator, aso, bigla kang hahabulin, dinesign ng Lord ang sarili, temporarily ma-stress ka. Temporarily ma-stress ka para mag-release ng stress hormone, para tumaas ang cortisol level, para yung adrenal gland mo gumana, mag-release siya ng biochemical na kailangan mo para maging mabilis ang iyong desisyon at yung aksyon. Halimbawa may sunog, bigla mo nabuhat yung mataba mong asawa. Nakatalon ka pa ng bitbit yung asawa mo. Hindi, magic na yon. Nabigibot mo lang yung asawa mo, o nakatalon ka ng pader. Pero di ba pag humupa na, paano ko natalon yon? Paano ko nabuhat yung ref? Paano ko nabuhat yung misis kong dambuhala? Na parang, bumalik ka na kasi sa homeostasis. Tawag doon homeostasis. Nire-repair ng body natin. Kasi mga 5 minutes, 10 minutes lang naman yun eh. Tapos, papahinga ka, nakakalma ka na, mag-homeostasis, meaning balance. Design ang body natin for balance. Sabi ka natin balance. Magre-repair yan. Amazing ang design ng Lord. But, pag lagi tayo na-stress, hindi siya makabalik sa balance. Release siya ng release ng mga biochemicals na akala ngayon ng katawan, ng immune system, may kaaway, may kalaban. So, may-release siya, nagkakaroon ngayon ng inflammation. Yung inflammation, magmamanifest sa tumor, cancer, diabetes, iba't iba. So, anong solusyon? Tanggalin yung stress. Tanggalin yung nagbibigay sa atin ng mga negative emotions. Release it to the presence of the Lord. Kaya kapansin niyo ang fruit of the Holy Spirit, walang negative emotion. May napansin ba kayo negative emotion sa fruit of the Holy Spirit? Wala. Kaya ako ginagawa ko, pag naramdaman ko may mga negative energies na pumapasok sa akin o negative emotion, papost muna ako kasi ramdam mo yan eh. Ramdam ng body mo yan eh. Lord, I cannot go on with this. Hindi pwede ako magtuloy na meron ako negative na ramdaman. Ayaw ko nito. So I'll
Pause muna, hinto ko yung ginagawa ko, pe-pray ako, parang iniipon ko siya sa aking katawan para ilabas, Lord, nire-release ko to sa inyo mga negative emotions. Hindi ko to kailangan. At wina-welcome ko ang bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness, self-control. I receive this in Jesus' name, amen. And I feel better. Naranasan niyo po ba yung ganon? By faith, ni-receive mo, you feel better. And you're in good health. Mga kapatid, sa best version ng ating pong church, hindi lang tayo spiritually healthy, dapat tayo po ay physically healthy. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po yung manalangin. Kung saan po nangusap ang Diyos sa atin, hayaan natin na patuloy na mangusap siya sa atin at mag-pray tayo sa ilang saglit ng katahimikan, ilang panahon ng katahimikan. Dali natin sa Panginoon yung ating tugon kung ano man yung kanyang ini-impress sa atin. Aming Diyos, narinig niyo po ang mga panalangin, mga tugon ng inyo po mga anak. Salamat po na narinig niyo po ito, O Diyos. You see the heart of everyone. You see what's in our mind. At salamat po, every prayer that is good for us ay tinutugon niyo. Inaangkin namin na natugon na ito, Panginoon. And so we say our thanksgiving in Jesus' name. Amen.